Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules sa ilalim ng ika-10 linggo ng ordinaryong panahon. Ako po si Brother Ruel S. Gutierrez, CSSR, at samahan po ninyo ako sa aking pagdinilay sa Ebanghelyo mula sa sulat ni San Marcos. Si Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay nagbigay ng isang napakagandang bilin hinggil sa pagtingin ng mga tao noon sa mga salita at kautusan ng Diyos. Marahil ang mga tagasunod noon ay nasa matinding kalituhan kung papaano susundin ang mga sinasabi ng kasulatan. Sila rin ay nababagabag kung ano din ang kahalagahan ni Jesus na nagsasalita sa kanilang harapan tungkol sa mga ito. Kaya naman winika niya, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin." Sa ating pagbasa, si Jesus ay nagpapakita ng mas malalim na pagtingin at napakagandang halimbawa tungkol sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Kinapapalooban nito ang sinsero at bukal sa loob na pagtupad sa mga kautusan na hindi lamang makikita sa loob ng bahay dalanginan. Bilang mga Kristiyano, masasabi nating tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento, pagsimba, pagdarasal at iba pang mga pangliturhiyang gawain na ating natutunan simula pa noong ating kabataan. Dahil dito, ilan sa atin ang nagsasabi na sila ay nagiging isa sa pagiging Kristiyano. Subalit si Jesus na ang nagwika na ang ating pagsunod ay hindi lamang limitado sa 4 na sulok ng bahay dalanginan. Tayo ay inaanyayahang dalahin ang mga kautosang ito sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos na masasalamin kung paano tayo nagiging mabubuting Kristiyano, hindi lamang sa papel, kundi sa ating sinsero at bukal sa loob na pakikipagkapwa. Sa ating pagtulong sa mga nangangailangan, mabuting pagtrato sa ating mga kasambahay o mga empleyado, pagiging mabubuting kapatid o asawa sa ating pamilya, pag-aabot ng bayad sa kapwa pasahero sa jeepney, pagpapaupo ng mga matatanda o buntis sa tren at sa bus, at pagdulog sa mga nangangailangan ng bukal sa loob at hindi naghihintay kahit anumang kapalit. Ilan lamang ito sa mga maaari nating gawin sa pagsasabuhay ng mga kautosang ito. Dahil dito, ang kautosan ng Diyos ay nagiging buhay sa bawat isa sa atin, nasa loob man tayo o labas ng bahay dalanginan. Bilang pagtatapos ng ating pagninilay, ating itanong sa ating mga sarili, ako ba ay nagiging buhay na saksi ng mga kautosan ng Diyos sa aking tahanan, trabaho o sa aking bayan? Magandang araw po.